Hindi na mapawi ang mga ngiti sa labing humarap na si Britney kay Kenji. Matapos niyang hawakan ang kamay nitong nakahawak sa bewang niya. Sa hitsura niyang iyon ngayon ay tila ba hindi siya umiyak kanina. Si Britney na ang kusang humalik sa labi ni Kenji ng ilang segundo na ikinalamlam na mga mata ng nobyo. Naghinang na ang mga mata nila na tila ba nag-uusap kung ano na ang sunod na gagawin. Oo naman, hindi ko makakalimutan ang araw na yon na isa sa pinakamasayang araw sa aking buhay magmula nang makilala kita. Tugon na ni Britney. Nakitang-kita na ang umaapaw na pagmamahal kay Kenji. Hinapit pa ni Kenji ang bewang ni Britney upang mas idiin iyon sa kanyang katawan. Halos magkapalit na sila ng mukhang dalawa at maduling sa sobrang lapit na noon. Ilang minuto pa nilang pinagsaluhan ang mas malalim na halik na kung hindi lang nila mapipigilan ang sarili, ay tiyak na lalagpas na sila doon. Kapwa na rin nasindihan ang init sa kanilang katawan. Ngunit agad iyon namatay nang tumunog ang kalamnan. Gutom na sila at iyon ang kailangan nilang unahin bago ang iba pang mga bagay na makakapaghintay. Halika, kumain na muna tayo bago lumamig ang takeout natin at bago pa magkainin ng mga bituka natin sa sobrang gutom. Giya ni Kenji na hinila si Britney pabalik ng sofa. Hindi naman nagpapigil si Britney. Nasa halip na sa katabing upuan maupo ng nobyo, ay piniling sa mismong kandungan pa iyon ni Kenji. Mahinang tumawa lang si Kenji na binasa ng dila ang kanyang labi, habang iba na naman ang tingin sa nobya. Puno iyon ng panggigigil at pagtitimpi. Inilihis na ang kanyang mga mata sa nobya, ngunit ilang sandali lang iyon. Dahil maya-maya pa, ay panay na ang sulyap nito sa mukha ni Britney. Hindi niya magawang magseryoso doon dahil sa dikit ng balat nito sa kanya, ay hindi niya mapigilang magwala na ang alaga niya. Dama iyon ni Britney, ngunit pinili niyang wag pansinin kahit maging siya ay hindi na makafocus kumain. Britney, kumain muna tayo please. Nahihirapan itong saad na ikinakunot na ni Britney ng noo na prenteng nakaupo pa rin sa kandungan ni Kenji na hindi na alam kung anong pwesto pa ang gagawin. Kumakain naman sila. Pinili niyang magpanggap na walang alam sa ibig nitong sabihin. Baka hindi ko mapigilan at… Okay, sorry na. Mabilis na baba ni Britney sa tabi niyang upuan kung saan ay saka palang nakahinga ng maluwag si Kenji. Pigil na pigil siya, ngunit kaunti na lang ay mapipigtas na ang pisi ng pasensya niya. Humalay ang mahinang tawa ni Britney na ang mga mata ay naiwan sa balakang ni Kenji kung saan ay halata na ang alaga nitong pilit na kumakawala at halatang nagalit sa kanyang ginawang pag-upo doon kanina. Hindi niya na isinatinig pa ang laman ng kanyang isipan kahit pa gusto niyang asarin ang nobyo. Tahimik niyang dinampot ang utensils at nagsimula na silang tahimik na muli pang kumain doon. Next na punta natin dito, isama natin ang mga bata. Suggestion ni Britney upang basagin ang katahimikan. Nakakabingi iyon at hindi siya sanay. Kaya para lang may pag-usapan sila, binuksan niya ang topic na ito. No Britney, dahil sa next na punta natin dito, ay tuloy na lilipat na tayo. Dito na tayo titira. Pagtatama ni Kenji sa sinabi ni Britney, iyon ang desisyon niya. Matagal na. Hindi ba't magpapakasal naman na tayo? Huwag mong sabihin sa akin na kahit kasal na tayo ay sa bulok na villa ni Odessa pa rin tayo titira. Napanguso na doon si Britney. Hindi niya pinansin ang ibang sinabi ng nobyo, ngunit hindi niya maitatanggi na nasa pakiramdam na naman siya na hindi maipaliwanag dahil di na makapaghintay na lumipat ng villa. Sumbong kita kay Althea kung makabulok ka naman sa unang villa nila. Ang ganda pa rin naman ng villa nila. Saang banda ba doon ng bulok? Masyado ka mapang-alipusta. Pag sinumbong talaga kita dyan. Pag-aawayin mo kami? Kaya mong gawin yun? Alam mo namang talo ko sa kanya. Gusto mo siguro kung inaapi palagi. Parang batang tanong na sa kanya ni Kenji na ikinakurap na ni Britney ng mga mata. Hindi niya sinagot ang tanong nito na itinuon na lang ang pansin sa kanyang pagkaing nasa harapan. Tumawa lang naman si Kenji nang makita ang reaksyon niya. Mabilis siyang ninakawan ng halik kahit may kagat siyang manok. Sinamaan siya ng tingin ni Britney kahit nakilig na siya sa paglalambing nito. Si Sabrina, natanggal mo na ba sa trabaho? Kung hindi pa, hanggang kailan mo siya gagawing employee? Sinabihan ko na siyang magsabi kung hanggang kailan siya doon kasi panay ng reklamo kay Caroline na wala na raw siyang ginagawang trabaho. Gusto niyang isama pa rin namin siya sa labas pero hindi ko na yung pinahintulutan. Papagawan ko na nga sa HR ng letter of dismissal. Ang kapal talaga ng muka. Irap ni Britney sa kawalan na halatang agad na uminit ang ulo sa nalaman niya. Bakit tinatanong mo pa siya? Dapat ikaw nang nabigay ng ultimatum.
Boss ka niya. Employee lang siya. Paano kung hindi pa rin siya umalis? Hindi kaya nagsasayang ka lang ng perang pinapasahod sa kanya? Tapos na silang kumain. Nakakalahati na nila ang wine sa bote nito. Hindi na napigilan ni Kenji na muling maupo sa kandungan niya ang nobya na love language na yata iyon upang akitin siya. Nakaharap ito sa kanya. Panaka-naka ang palitan ng halikan nilang dalawa na parang normal na ang bagay na iyon. Bago pa makasagot si Kenji ay nagring na ang cellphone ni Britney. Nang tingnan iyon ni Britney ay si Manang Elsa ito. Manang Elsa? Madam Britney, hindi po ba kayo uuwi ni Mr. Barrowell ngayong gabi? Kanina pa po naiinip ang dalawang bata kakahintay sa inyong dalawang umuwi. Ayaw pa nilang mahiga. Hihintayin daw po kayong umuwi dito. Kumain na ba sila? Opo, nakapagbihis na rin ang pantulog. Ayaw pa lang talaga nilang pumasok ng silid. Nasa sala pa. Problemadong nilingon ni Britney si Kenji kahit na alam niyang narinig naman ito ang sinabi ni Manang Elsa. Hinihingian ni Britney ito ng opinyon sa kung ano ang kanilang gagawin. Pagdating sa mga bata ay paniguradong hindi nila magagawang hindian ang gusto ng mga yon. Marahang itinango ni Kenji ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon na uuwi sila ng villa at hindi itutuloy ang planong pagtulog dito. Kilala nila ang mga bata. Hindi sila titigil hanggat hindi umuuwi. Wala naman silang maidahilan na gagawin. Bukas ng umaga kami uuwi. Papasalubungan na lang namin sila. Pakisabihin sa dalawa. Yun ang naging sagot ni Britney na nagpalaki ng mga mata ni Kenji. Inaasahan niyang hindi matitiis ni Britney ang mga ito, lalo na at sinabi ni Manang Elsa na inip na umano ang dalawa habang naghihintay. Nahati na ang labi ni Kenji na hindi inaalis ang tingin kay Britney. Maya-maya pa ay napalitan na iyon na nakakaloko. Hindi tayo uuwi? Paninigurado na doon ni Kenji dahil baka na iba lang siya ng dinig. Hindi, dito tayo matutulog. Susulitin natin ang gabi na tayong dalawa lang. Yun ang plano natin, di ba? Gusto mong unahin na natin ang honeymoon natin bago pa man ang kasal? Nginisihan lang siya doon ni Britney na para bang ito pa ang lugi sa kanilang dalawa. Ayaw mo ba? Hindi gustong gusto ko nga yun. Balikwas na ni Kenji ng tayo upang sabik na suguri na si Britney. Hindi na pinatagal ni na Britney at Kenji ang kanilang napagkasundo ang magiging kasal sa civil. Agad nilang nilakad ang mga kailangan nilang papers upang mapagtibay na silang dalawa ay muling maging mag-asawa sa legal na paraan. Hindi naman na sila nahirapan pa doon dahil parehong ready na ang lahat ng kanilang kailangan. Kumbaga ay napaghandaan na nila ang bagay na iyon. Hindi nakaligtas sa judge na nagkasal sa kanila na siya rin nag-rule noon ng kanilang divorce paper nang mabasa ang pamilya nilang pangalan at saka ang muka. Pinanliitan na silang dalawa nito ng mata. Tinawanan lang naman iyon ni Britney at Kenji na bagamat nahihiya ay pinili na lang na hindi magsalita nang hindi na humaba ang usapan pa. Sa bagay, hindi ko kayo masisisi na muling magbalikan kung mahal yun naman ang bawat isa. Love is sweeter the second time around, ika nga. Biro pa nitong salit-salita na ang naging tingin sa kanila. Nanunukso ang maliit pa rin na mga mata. Sana naman this time ay road to forever na kayo Baka isang taon na dalawa ay narito na naman kayo at pawawala na muli ng bisa ang kasal nyo. Maging seryoso na kayo at matured, iho at iha. Sabay na umiling ang dalawa na makahulugan pang naglapat ang mga mata. Doon pa lang ay nagkakaintindihan na sila kahit na hindi magsalita. Hindi na po yun mangyayari. Matured na kaming pareho. At iisa rin ang goal namin. Sagot ni Kenji na ang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Britney na sa mga sandaling iyon ay sobrang pula na dahil nilalamo na siya ng labis na hiya. Nagbago na ako, hindi na rin immature. Dapat lang iho, dahil hindi lahat ng bagay ay nagkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Kaya maswerte ka na nagkaroon ka ng second chance dito sa misis mo. Sa iba yan, wala na, naghanap ng iba. Matapos ng kanilang kasal, ay parang normal couple lang silang kumain sa labas. Ni hindi pa rin nila ipinalam na kasal na sila. Tanging ang judge, ilang mga witness at silang mag-asawa lang ang may alam noon. Bago ang suot nilang singsing sa kamay na hindi nakaligtas sa mga mata ni na Pearl at Manang Elsa na kanilang kasama. Curious man ang kanilang mga mata, ay hindi na nagtanong pa ang mga ito. Hihintayin na lang nilang sabihin sa kanila. Kasama rin nila sina Noah at Andrea na halatang na-enjoy ang ginawa nilang paglabas na iyon na minsan na lang nilang gawin. Madalas na sila sa villa na lang sila kumakain sa halip na lumabas pa ng bahay. Mommy, I want fries! Alright, mag-order tayo ng fries. How about you, Andrea? Anong gusto mong kainin?
Baling ni Britney sa tahimik na si Andrea na halatang kulang pa sa tulog. Pareho ng kay Kuya Noah. Naging smooth ang lahat sa kanilang pamilya ng mga sumunod na araw. Hindi man natupad ni Kenji ang pangarap niyang honeymoon sa rest house niya, naisip niya na marami pa namang pagkakataon para doon. Hindi niya pwedeng pilitin. Unti-unti, hindi nila kailangan magmadali ngayon. Ang sunod nilang inayos pagkatapos na ma-register ang kasal at muling mapagtibay ay ang pagpapalipat naman ng apelyido ni Andrea para lubos na itong maging isang Barruel. Sa tulong ng magaling na abogadong kilala ng pamilya Barruel na si Attorney Bentacourt, na bagamat hindi na humahawak ng kaso ng mga sandaling iyon para ilaban sa court, ay nagawan pa rin ito ng paraan na mapadali ang paglilipat ng hindi sila nahihirapan. Nakilala pa at naalala pa ng abogado kung paano niya tinulungan si Britney Barruel noon na makalabas ng kulungan dahil sa issue sa kanyang asawa. Ang makitang okay naman ng mag-asawa, naisip ng abogado na sa huli ay nagwagay pa rin sa pagitan nila ang pag-ibig. Maraming salamat, Attorney Bentacourt. Walang anuman. Tugon itong tumalikod na. Natapos na iyon ng walang kahirap-hirap. Sa puntong iyon ang pakiramdam ni Britney ay wala na siyang mahihiling pa buong buhay niya. Muli na siyang naging Mrs. Barruel. At adopted na rin nila si Andrea legally. Gumaan na ang mga pasanin niya sa balikat na bagamat invisible ay sobrang bigat noon. Mami, bakit lilipat na naman po tayo ng bahay? Okay naman na tayo dito eh. Huwag na tayong umalis dito, please. Pakiusap ni Noah na halatang na-attach na sa tahanang iyon. Hindi lang iyon ang dahilan niya. May nakilala rin itong kalaro na nakatira sa kanilang kalapit na villa, na halos kaedad ng mga anak na triplets ni na Althea at Renz, si Landon. Hindi lingid sa kaalaman ni Kenji at Britney na sina Althea at Renz ang sumusuporta sa batang iyon. Napalagay na ang loob ni Noah kay Landon, kung kaya naman ayaw na nitong umalis dahil sa pagmamahal niya na dito. Dito na lang tayo, pretty please, Daddy, Mommy. Malulungkot si Landon dahil wala na siyang makakalaro. Muling giit nito, umaasang pagbibigyan siya ng mga magulang niya. Si Kenji na ang lumapit sa anak upang kausapin ito tungkol sa desisyon nilang iyon ng asawa niyang si Britney. Paskwat na siyang naupo sa harap ng anak upang magpantay ang mga mata nila. Hinawakan ni Kenji ang anak sa ulo at bahagyang kinulo ang buhok nito habang nakangiti pa rin dito. Noah, hindi natin bahay to. Naiintindihan mo? Sa Tita Althea ang bahay na to. Hindi tayo pwedeng dito na lang manatili. Saka, lilipat na tayo dun sa sarili nating villa. Hindi na tayo muling lilipat ng tirahan. Pwede ka namang pumasyal dito kung minsan at namimiss mo si Landon. O pwede mo namang ibitahin ang kalaro mong yan dun sa atin para magbanding kayo. Lahat ay posible na ngayon, Noah. Hindi mo kailangan mamroblema. Hindi ka namin pagbabawalan ng mami mo. Nagawin mo ang mga bagay at desisyon na yun, anak. Pumadyak ang isang paa ni Noah. Hindi pa rin sang-ayon sa mungkahi ng kanyang ama sa kanya. Pero Daddy, gusto mo bang maiwan dito? Kung gusto mo, iiwan ka na lang namin dito para makasama mong kalaro mo. Aalis na kami ni Mami at ni Andrea. Mamili ka, Noah. Ang kalaro mo ang pamilya mo. Dad, nahihirapan ka? Kasi hindi mo naman kailangan magkatay sa kalaro mo. Magkikita kayo niyan, lalo na sa school. Dahil iisang school ang papasukan nyo. Mas marami kayong time para maglaro doon. Nakasimangot na hindi na lang kumibo si Noah at ipinilit ang gusto. Alam niyang hindi siya mananalo, lalo kapag ang ama na ang kausap niya. Kung nauuto niya pa si Britney, napansin niyang humigpit ang ama. Pinagbibigyan pa rin naman siya nito na makuha ang mga bagay na gusto niya. Pero may mga pagkakataon na mahirap itong kausapin. Magulo dahil hinahadlangan siya. Sa araw din na iyon ay lumipat silang mag-anak ng villa, kagaya ng naunang plano na mag-asawa. Hinakot ang lahat ng gamit nila at maging ang mga maid nila ay kasama na. Wala silang iniwan sa villa ng mga Salmeda, ang kanilang pamilya kundi bakas. Ang mga naiwan na doon ay ang lumang mga maid. We can add some maid kung kulang pa sila. Pwede akong kumuha sa mansyon namin para kilala na at sanay na sa gawaing bahay. Suhestyon ni Kenji habang pinapanood na ipasok ang mga gamit nila sa loob ng kanilang villa. Kung kulang lang naman. Kaunti na lang ang mga gamit nila sa araw ng kanilang paglipat dahil paunti-unti na nilang ipinahakot iyon ng maayos na sa villa nila. Hindi na kailangan isabay pa iyon sa kanilang paglipat na alam na mag-asawang magiging hassle lang. Naroon na rin ang ibang mga gamit ni Britney mula pa sa Malaysia. Ganon din ang kanyang mga iniingatang collection ng painting na hindi niya magawang ibenta. Napagkasundoan rin nila ni Kenji na ganito ang magiging setup ng paglipat. Sa tingin ko naman ay okay na yun sila. Kung ganito lang din naman ang sukat ng villa sabi mo,
Sapat na sila doon. Tingnan natin kapag sobrang pagod sila, kuha na tayo ng backup. Sagot ni Britney na nakatayo na rin sa tabi ng asawa. Nakapulupot ang isang kamay sa bewang ni Kenji. Nasa may pintuan sila ng naturang villa. Saka na, Kenji. Abala na sina Noah at Andrea sa paglilibot sa buong paligid ng bago nilang villa. Excited ang mga bata nang sabihin ni Kenji na may pool sila sa likod kung saan ay maaari silang maligo anytime. Summer pa iyon, kung kaya naman nababagay na magtampisaw doon. Andrea, let's invite Lando next weekend. Ipaalam natin kay Mami at Daddy na maglalangoy tayo. Makahulog ang nagkatinginan sina Britney at Kenji nang makitang bumalik na sa sala ang dalawang bata. Tumangulang naman si Andrea na abala sa iPad niya. Nakikinig ito sa kapatid kahit abala ang mata. Britney, pwede natin dagdagan ng mga bata nang may bago naman silang kalaro. Feeling ko nabuboard sila. Kailangan nila ng bagong mapaglilibangan at bagong kapatid ng solusyon. Taas at baba ang dalawang kilay na mungkahi ni Kenji. Na pinalamlam pa ang mga mata niyang matamang nakatunghay na kay Britney. Ano sa tingin mo? Kapag may bago silang kapatid, tiyak na hindi nila iisipin na maghanap ng bagong kalaro, di ba? Kalapit lang na magiging silid nila sa bagong vilang silid ng mga bata. Hindi pumayag si Kenji na isama sila sa kanilang kwarto, kagaya ng setup nila sa Malaysia at sa villa ni na Althea. Nakakascore pa rin naman si Kenji sa asawa. Patago nga lang iyon. Pero ngayong kasal na sila, ay gusto niyang masolo na lang muna ang asawa. Goal niya na mabuntis ito 1 buwan mula nang ikasal sila, kaya ganun ang naging desisyon niya. Napagkasunduan na rin naman nila ni Britney ang bagay na iyon, ngunit mahabang paliwanagan pa muna ang nangyari bago ni Kenji napapayag ang asawa na nais pa rin nakatabi ang mga bata. Katwiran ni Britney ay minsan lang naman sila maging bata, kaya dapat sulitin na. Tsk, ang yabang mo magsalita at magmungkahi ng ganyan eh, ikaw nga ang palaging nauunang matulog sa ating dalawa. Lilingunin pa lang kita, tulog ka na. Tamang ugali yun na naghahabol na magkaroon agad ng karagdagang anak, ha? Bumunghalit na ng tawa doon si Kenji sa hilatsa ng mukha ni Britney na para bang luging-lugi ang asawa. Paanong hindi ako mauunang makatulog? Yung mga bata kasi sobrang pinagod na ako kakalaro sa kanila. Sakyan ba naman ako palagi? Kabayuan, sinong hindi mapapagod doon? Sino? Britney. Mahinang natawa lang si Britney bilang sagot niya. Kaya ang rules ko ay mula ngayon, bawal na sila sa silid natin matulog. Pwede sila pumunta tumambay, pero bawal doon matulog. May mga piling gabing pagbibigyan ko sila na makatabi natin. Minsan lang, dahil more on dapat ay solong-solo muna kita, hanggat hindi tayo nakakabuo. Pabirong inirapan lang siya ni Britney. Tawang-tawa na sa baong drama patungkol sa mga bata. Low-key na nagrereklamo ito, kahit na hindi naman ito tahasan. Baka kasi mahina ka lang talaga. Ah, sinong mahina? Hinahamon mo ba ako? Baka mamaya ikaw na lang sumuko dahil nabaga. Pilyo nitong sagot na lumapad pa ang mga ngisi. Mamaya ka sa akin, pagbalik natin dito sa villa. Pasimpleng halik ni Kenji sa puno ng tenga ni Britney. Nanindig na ang balahibo sa katawan ni Britney sa ginawang paghalik na iyon ng asawang si Kenji. Pabiro na niya itong itinulak dahil napapansin na ng mga nasa paligid ang kaharutan nila mag-asawa. Let's see later. Baka mga tug na malala yung tuhod mo mamaya ha. Baka mabitin lang din ako dahil ang bilis mo natapos. Hagik-hik pa ni Britney. Hindi na kumibo si Kenji. Baka kapag pinatulan niya pa ang asawa ay hindi sila makaalis ng villa at magkulong na lang sila ng silid ng kanyang asawa. Nakatapos na ayusin nila ang mga dapat ayusin sa villa, ay lumarga na rin ang buo nilang pamilya, patungo ng mansyon ng mga Barwell. Nangako sila na doon kakain ng dinner sa araw na yon. Kung kaya naman inaasahan silang darating na mag-asawang Barwell. Inunahan na rin sila ng ginang na hindi makakarating ang pamilya ng bunso niyang kapatid na si Althea dahil sa kinakaharap nitong mga krisis. Ma'am, Dad, hindi ba talaga pupunta sina Odessa dito? Walang change of mind sa kanila ni Renz? Tanong pa ni Kenji nang salubungin na sila ng mag-asawa. Parang hindi siya makapaniwala doon. Oo, hindi. Busy na busy ang mag-asawang iyon. Matagal na rin noong huling nagkita sila ng kapatid at aminin man ni Kenji o hindi, excited siyang ibalita dito at maging sa kanyang bayaw na nagawa niya na ang muling mapakasalan ng dating asawa. Bagay na gustong-gusto iyon na Althea noon na mangyari. Dahil alam nitong ito ang magpapaligaya sa kanya. Gusto niyang ipagmalaki sa kanilang mag-asawa na maging siya ay kayang magbago, kagaya ng bayaw niya noon, nagdahil sa pag-ibig. Binago sila na sobrang pagmamahal at kagustuhang mabuo ang pamilya. At ang pagpapakasal niya ngayon kay Britney ay paniguradong aayusin niya na. Wala na doong magiging lamat pa.
Pangako ni Kenji sa sarili na pagbubutihan niyang huwag maulit ang dati. Huwag madungisan ng kasamaan ng kanilang pagsasama. Dangan lang at wala doon ang kapatid, kung kaya parang kulang ang magiging revelasyon niya. Ganun pa man na sila-sila lang ay gagawin pa rin niya ang announcement na kasal na sila. Hindi ang grande, pero may basbas pa rin naman at legal din iyon. Okay ma'am, tatawagan ko na lang siya mamaya para makausap. Baka sakaling may maitutulong din ako sa krisis na kinakaharap na mag-asawa. Ikaw ang bahala, Kenji. O siya, kumain na tayo at masamang pinaghihintay ang grasya mga anak.